Kadalasan, kung ang relasyon ay nagsimula sa kasinungalingan, wala talaga itong mabuting kahahantungan, lalo na kung dadagdagan pa ito ng pagtataksil. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon, simulan na natin ang kwentuhan. Si Michelle Rivera ay isang Pinay na ipinanganak noong November 18, 1969 sa bayan ng Quezon, Bukidnon Province sa Northern Mindanao. Pang-apat ito sa 7 magkakapatid sa kanilang mga magulang na sina Teodoro at Refisa Rivera. Dahil sa hirap ng buhay, hindi naging madali para sa kanyang ama na buhayin ang buong pamilya. Pero nagsusumikap itong magtrabaho para lamang mabigyan sila ng kanilang mga pangangailangan. Simula bata pa lamang, si Michelle ay mapapansin na ang angking talino at natural na ganda. Alam nitong kinakailangan niyang mag-aral ng mabuti upang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang sarili. Maliban sa pag-aaral, tumutulong din ito sa pagbabantay ng kanyang mga kapatid sa paglilinis, pagluluto at iba pang gawaing bahay. Nang siya ay tumungtong sa edad na 16 years old, lumipat ito sa Quezon City upang mag-aral ng kolehiyo at kumuha ng kursong Business Administration. Subalit pagkatapos lamang ng isang semester, kinailangan itong mag-drop out dahil hindi na nakayanan ng kanyang mga magulang ang pagbayad sa tuition. Dahil ayaw naman itong bumalik sa kanilang lugar, nagpasya itong magtrabaho sa former US Naval Base sa Subic Bay malapit sa Olongapo City. Tumira ito sa bahay ng kanyang tiyahin at kumuha ng trabaho sa isang dress store. Si Michelle ay masipag na babae na may malakas na determinasyon sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Kaya ng mga panahong iyon, unti-unti rin niyang pinag-aralan ang wikang Ingles. Sa mga taon niya sa Subic, doon siya unang nagkaroon ng interaksyon sa mayayamang Amerikano, pati na rin ang masilaya ng bahagya ang kanilang kultura at pamumuhay. Dito rin nagsimula ang pagnanais niyang magkaroon ng ganoong klaseng buhay. Nang siya'y tumapak sa edad na 18 years old, sumali ito sa isang pen pal agency na gumagarantiya sa kanilang mga kliyente na makahanap ng kaibigang lalaki sa Amerika. Natuto na ito ng sapat na Ingles para makapagsulat ng sarili niyang liham at maaaring isa rin ito sa paraang naisip niya para makahanap ng mapapangasawang Amerikano. Di tumagal, nakilala na nga niya dito ang isang binatang nagngangalang Jonathan Nice. Si Jonathan ay ipinanganak naman noong May 26, 1950 sa Lansdale, Pennsylvania at halos 2 dekada ang agwat ng edad nito kay Michelle. Panganay ito sa 4 na magkakapatid kaya maaga siyang namulat sa pagiging responsable. Hindi rin naman kasi ganoon kayaman ang kanilang pamilya, kaya medyo nahirapan din ang ama niyang pagkasyahin ang sahod nito bilang stockmaker para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Nang si Jonathan ay 4 na taong gulang na, ang pamilya nila ay lumipat sa Gettysburg kung saan nakahanap ng mas magandang trabaho ang ama nito sa isang mill. Sa kanyang kabataan, mahilig itong mapag-isa at nahihirapan ding makipagkaibigan sa ibang mga bata. May seryoso ito at tahimik na personalidad na madalas lamang nananatili sa sarili niyang mundo. Subalit sa kabila nun, may malawak itong imahinasyon kung saan mahilig rin siyang magsulat ng mga kwento at mga tula. Mula pagkabata, nabighani na ito sa science, kung saan naging mahilig siya sa paggawa ng iba't ibang eksperimento at nangarap din na maging isang doktor. Taong 1957, ang Nice family ay nakabili ng isang malaking bahay sa Collegeville, Pennsylvania at doon na nagsimula na gumanda ang kanilang buhay. Nang siya'y tumungtong sa pagkabinata, si Jonathan ay may katangkaran pero sobra naman itong payat na binigyan pa nga ito ng palayaw ng kanyang mga kaklase na binpol. Matalino rin ito at sadyang mahusay pagdating sa math at science.
Pero kahit pa may itsura ito, hindi naman siya nagkaroon ng mga kasintahan dahil din siguro sa kanyang pagiging mahiyain. Taong 1968, nag-aral naman ito sa Temple University sa Philadelphia kung saan nakuha niya ang kanyang bachelor's degree pagkatapos ng 8 taon at master's degree naman pagkalipas pa ng 2 taon. Noong 1983, nakuha naman niya ang kanyang doctorate degree at kalaunan nakapagtrabaho siya sa East Carolina University sa Greenville, North Carolina. At pagkalipas lang ng ilang taon, ganap na itong naging isang propesor noong taong 1988. Nang puntong iyon, halos nakuha na niya ang lahat ng gusto niya maliban na lamang sa isa, ang makahanap ng pag-ibig. Dito na niya nakita ang ad sa newspaper tungkol sa isang pen pal agency kung saan nagtagpo ang landas nila ng Pinay na si Michelle. Natanggap ni Michelle ang unang sulat mula kay Jonathan noong summer ng 1989 at naging sabik dito ang dalaga. Hindi lamang kasi nilarawan ni Jonathan ang sarili bilang isang mayaman at matagumpay na scientist at professor, kundi ang larawan nito na pinadala niya kasama ng sulat ay nagpapakita rin na siya ay isang matangkad at gwapong blonde na binata. Simula nun, nagpalitan na ng sulat ang dalawa kung saan ibinahagi rin ni Michelle ang tungkol sa kanyang buhay, mga pangarap at nagpadala din ng larawan dito. Sa sumunod na mga buwan, umusbong ang pag-iibigan sa pagitan ng dalawa at naging opisyal na ang kanilang relasyon. Nang may linggong-linggong palitan ng mga card, sulat at tawag sa telepono, napatatag pa ng dalawa ang namumuong ugnayan sa kanila. Buwan ng Oktubre 1989, nagpadala ng postcard si Jonathan mula sa Columbia, South Carolina at nagpahayag ng pag-ibig niya sa dalaga, pati na rin ang intensyon niyang makipagkita dito ng personal. May 1990, sinurpresa niya ito ng balita na nakabili na raw siya ng plane ticket papuntang Pilipinas para makapagpakasal na sila. Bagaman hindi pa sila nakikita ng personal kahit kailan at 1 taon pa lamang silang nag-uusap, dahil sa sobra siguro nilang gusto ang isa't isa, hindi na iyon naging balakid sa dalawa upang magpakasal kaagad. Si Michelle, maliban sa pagkakagusto niya sa binata, ay naghahanap din ng stability at ginhawa sa buhay, habang si Jonathan naman ay nangangailangan naman ng asawa. Nang ibinahagi ni Michelle ang balita sa kanyang pamilya, ninais ng kanyang ama na mas makilala pa ang kanyang future na manugang bago niya ito payagang magpakasal sa kanyang anak. Tinanong din ni Michelle si Jonathan tungkol sa mga dokumentong kailangan nito, kung saan tiniyak naman sa kanya ng binata na siya na ang bahala sa lahat sa American Embassy. June 1990, sinamahan ni Teodoro ang kanyang anak papuntang Maynila para makipagkita sa mga papangasawa nito. Habang sila ay nasa biyahe, ibinahagi ni Michelle ang kanyang nararamdamang kaba sa ama at ang kanyang pag-aalala kung tama ba o mali ang pinapasok niyang desisyon. Pinayuhan naman siya ng ama na huwag na masyadong mag-isip dahil maaari naman niyang huwag ituloy ang pagpapakasal kung sakaling hindi niya ito magustuhan pag nagkita na sila ng personal. Kaya kahit papano, naibsan ang kaba niya dahil sa payo nito. Pagkadating nila sa hotel, dito na niya unang nasilayan ang itsura ng kanyang mapapangasawa. Noong una, nagulat ito at inisip na baka may mali dahil ang nasa harapan niya ay isang lalaking may katabaan, medyo mapula ang pisngi at manipis na ang buhok na para bang doble na ang edad nito kaysa sa kanya. Nang sumulat kasi siya kay Michelle dati at isinama niya ang kanyang larawan na sobrang bata pa at matipuno, iyon ay malamang na litrato niya mga 20 years ago pa. At nang puntong iyon, ibang-iba na ang itsura niya ngayon kaysa noon. Gayunpaman, sa sumunod na 2 araw, nanatili si Michelle at ang kanyang ama sa hotel kasama ni Jonathan at inasikaso rin nila ang mga dokumento para sa kanilang kasal. Kalaunan, sa kabila ng konting pagkagulat niya nang unang nakita si Jonathan, nanaig pa rin ang pagmamahal niya dito at unti-unti nang lumambot ang puso niya sa binata.
Makikita ring nagkakasundo ang dalawa na mukhang na-enjoy nilang kasama ang isa't isa. Pagkalipas ng 2 araw sa Manila, ibinigay na rin ng ama ni Michelle ang kanyang consent para makapagpakasal ang magkasintahan at nakuha na rin nila ang kanilang marriage license mula sa munisipyo. Pagkatapos noon, isinama nila ito sa probinsya upang ipakilala rin sa ina at mga kapatid ni Michelle na naghihintay sa kanyang pagdating. Pagkapasok pa lang sa bahay ng mga Rivera, malugod siyang tinanggap ng mga ito at naging emotional pa nga siya habang niyayakap ang bago niyang pamilya. Mahalaga kay Jonathan ang pamilya at mukhang masaya naman itong makilala ang kanyang future in-laws. Subalit ng puntong iyon, sa kabila ng pagbibigay ni Jonathan ng mga regalo at pera sa pamilya ng mapapangasawa, muli na namang nakaramdam ng pagdadalawang isip si Michelle at nag-iisip ito ng malalim kung tama ba ang kanyang ginagawa. Sa kabila nun, isinantabi niya ang mga pag-aalinlangan at ipinagpatuloy pa rin ang kanilang plano. June 11, 1990, pagkalipas lamang ng 1 linggo pagkatapos nila unang nagkita, pinakasalan na ni Jonathan si Michelle sa isang civil ceremony sa opisina ng lokal na civil registrar ng Orion. Napakaganda ni Michelle ng araw na iyon at dumalo din sa kanilang espesyal na araw ang sabik at masaya niyang pamilya. Isang mahalagang bagay din tungkol sa dokumento nila bago sila nagpakasal, si Jonathan na 41 years old na ng panahong iyon ay binago ang kanyang birth certificate at binawasan ng 8 taon ang kanyang edad. Ginawa niya iyon sa pamamagitan lamang ng paggamit ng white ink para pagtakpan ang numerong 0 at sinulatan ito ng 8 upang palitan ang date of birth niya na 1950 ng 1958. Ibig sabihin, sa kanilang opisyal na Filipino wedding certificate, nakasulat doon na ipinanganak siya ng May 26, 1958 at ipinalabas niyang 32 years old pa lamang siya. At talagang pinanindigan niya ang kasinungalingang iyon hanggang sa pagsasama nila ni Michelle. Pagkatapos ng kanilang kasal, ginugol na mag-asawa ang kanilang unang linggo sa lokal na hotel, pinagpatuloy ang pagkilala sa isa't isa, pumunta ng beach at mga dinner dates. Naging mabait at mapagbigay din si Jonathan kay Michelle at trinato niya ito ng may lubos na paggalang. Dahil doon, sobrang nagustuhan ito ng pamilya ni Michelle at naniwala rin ang dalaga na iyon ang simula ng pagkatupad ng kanyang mga pangarap. Bago bumalik ng US, nagpabukas ng bank account si Jonathan para kay Michelle sa Amerika at binigyan niya rin ng pera ang ama nito. Naiwan si Michelle sa Pinas ng ilang pang buwan dahil kinakailangan niya mag-apply ng US visa para makasunod sa kanyang asawa sa North Carolina kung saan nila planong manirahan. Samantala, si Jonathan naman ay lumipad na pauwi sa US at bumalik sa kanyang buhay na parang wala lang nangyari. Wala siyang pinagsabihang sinuman na kasal na pala siya sa Pinas kahit man lang ang sarili niyang mga magulang o mga kapatid. Nagdahilan lang din ito sa kanyang mga katrabaho na kaya siya nag-leave ay para mag-attend ng cancer conference sa Hawaii pero kailanman hindi niya binanggit ang paglipad sa Pilipinas. Gayunpaman nang nasa US na siya, nakikipag-usap pa rin ito kay Michelle araw-araw at nagpaplano ng kanilang buhay ng magkasama sa North Carolina. Patuloy niya rin pinansyal na sinuportahan ang asawa pati na rin ang pamilya nito. Nagbukas siya ng bank account para sa kanila at doon nagpapadala ng pera upang tulungang mapabuti ang kanilang buhay. Kumuha din ito ng isa pang trabaho para kumita ng ekstrang pera. Pagsapit ng winter pagkatapos nilang maikasal, dahil ang US visa ni Michelle ay hindi pa rin nag-grant ng US Immigration Service, nagsimula ng mainip si Jonathan na hindi pa rin niya nakakasama ang asawa. 3 buwan ang lumipas nang wala pa rin pag-uusad dito, lalo pang kinabahan si Jonathan kaya nagsimula itong tumawag kay Michelle araw-araw at padalhan ito ng maraming love letters at romantic cards
upang siguraduhin lang na walang magbabago sa kanilang pagsasama. Late March ng sumunod na taon, natanggap na rin ni Michelle sa wakas ang kanyang visa at sa pagkasabik ni Jonathan, agad niyang binook ng one-way ticket ang asawa papuntang California. Nagpaplano silang magbakasyon ng konti doon bago lumipad sa kanilang tahanan sa Greenville, North Carolina. April 1991, nagpaalam na sa kanyang pamilya at lumipad sa US si Michelle habang si Jonathan naman ay naghanda din sa pagdating nito. Dahil nahihiya itong malaman ng pamilya at mga kaibigan na nagpakasal siya sa tinatawag nilang Filipino mail order bride na nakilala lamang niya dahil sa isang ad sa newspaper, nagpa siya siyang gumawa ng ibang kwento. Sinabihan niya si Michelle na ipaliwanag lamang sa kanyang pamilya na nagkakilala di umano sila sa Hawaii nang siya ay umattend ng medical conference doon. At na nagtagpo daw ang kanilang landas habang sila ay nagsuscuba diving excursion kung saan na love at first sight di umano sila sa isa't isa. Pumayag naman si Michelle sa kwentong ito dahil hindi rin naman niya gustong magbigay ng impresyon na siya isang prostitute o isang mail order bride. Pinanindigan ni Jonathan ang kwentong iyon sa loob din ng ilang taon, kagaya ng pagsisinungaling niya sa kanyang totoong edad. Dito pa lamang, makikita mo nang nagsimula sa maraming kasinungalingan ang kanilang pagsasama. Pagkatapos ng maikli nilang bakasyon, dumating na rin sa wakas ang mag-asawa sa kanilang tahanan sa Greenville at proud na ipinakilala ni Jonathan sa kanyang pamilya at mga kaibigan si Michelle bilang asawa. Siyempre, ikinagulat nila ang balitang iyon dahil wala naman sa kanila ang may ideya na ikinasal na pala ito. Marami din ang nagduda sa kwento ng kanilang pagkakakilala sa Hawaii kung saan marami sa kanila ang nag-iisip kung tatagal ba ang dalawa, lalo pa at mukhang napakabata pa ng Pinay. Sa paglipas ng panahon, nakuha din ni Michelle ang loob ng mga kapatid at mga kaibigan ni Jonathan dahil nagustuhan nila ang masayahin at nakakatuwa niyang personalidad. Mapapansin din ang kanyang Filipino accent kapag nagsasalita, pero nakita nila ang pagsusumikap nito upang matuto ng Ingles. Nang ipinakilala naman ito ni Jonathan sa kanyang mga magulang, bagaman sila ay nasurpresa sa kanilang bagong daughter-in-law, nagustuhan naman nila ito at tinanggap sa kanilang pamilya. Nakikita din kasi nila na napapasaya nito si Jonathan ng sobra-sobra. Tumira ang mag-asawa sa nirerentahang bahay ni Jonathan sa off-campus apartment sa Greenville at pagkatapos lang ng ilang buwan sa kanilang pagsasama, nabuntis na si Michelle. Nagbigay ito ng kasiyahan sa propesor, lalo pa at sabik ito sa ideya ng pagiging isang ama. January ng taong 1992, ipinanganak ni Michelle ang kanilang panganay na isang lalaki at pinangalanan nila itong Alex. Sa pagdating ni Alex sa kanilang buhay, nagbigay pa ito ng kasiyahan sa pagsasama ng mag-asawa kung saan palaging proud si Jonathan na ipakilala si Michelle at ang kanilang anak sa ibang propesor at sa mga pamilya namang ito. Lalo na tuwing may mga regular na faculty social events sa campus. Sobrang mahal ni Jonathan ang kanilang anak at naglalaan talaga ito ng oras sa kanya upang makipaglaro. Habang si Michelle naman na 22 years old na ng puntong iyon ay lubos na naging masaya din sa pagiging isang ina. Madalas itong nagpapadala ng litrato ng kanilang anak sa kanyang pamilya sa Pilipinas, nangangako makikita rin nila ito ng personal balang araw. Taong 1993, isang taon lang pagkatapos maipanganak ang panganay, muli na namang nabuntis si Michelle at noong November 8, nanganak ito sa isang malusog na baby boy na pinangalanan naman nilang Trevor. Sa kabila ng abalang schedule ni Jonathan sa trabaho, sinisigurado pa rin niya na magkakapaglaan siya ng oras sa kanyang pamilya. Taong 1995, kumuha ng leave of absence si Jonathan mula sa East Carolina University at nagtatag ito ng sarili niyang kumpanya na tinawag niyang Epigenesis Pharmaceuticals. Pero kahit sa pagnenegosyo,
hindi pa rin nawala ang pagiging sinungaling nito, kung saan madalas niyang sinasabi na meron siyang napaka-epektibong gamot sa asma at na kaya di umanong pagalingin nito ang ganoong sakit gaano man ito kalala. At dahil doon, marami siyang nahikayat na investor para sa kanyang kumpanya. Taong 1998, inilipat ni Jonathan ang kanyang negosyo sa isang 5,100 square foot na building kung saan mas umunlad pa ang kanyang kumpanya at mukhang maganda rin ang takbo ng mga ginagawa nilang drug trials. Ang mga empleyadong nagtatrabaho kasama niya ay nakikita siya bilang isang napakasipag na tao na may matinding dedikasyon sa kanyang passion at para sa kanila, palagi din itong kalmado at positibo sa buhay. Taong 2010, habang naghahanda siya para sa trials ng gamot niya na Epi 2010, nagkaroon naman sila ng isa pang anak ni Michelle na isa namang babae at pinangalanan nilang Samantha. Nang mga panahong iyon, nakatira na sila sa isang malaking bahay sa Hopewell, New Jersey na matatagpuan sa isang dating horse farm kaya konti lang ang mga puno doon. 2011, kinontak ni Jonathan ang isang nursery gardener na nagngangalang Alexander Castañeda na pumunta naman ang bahay nila upang tingnan ang property at gumawa ng isang project plan. Dahil si Michelle ang palaging naiiwan sa bahay, ito ang madalas na humaharap kay Alexander hanggang dumating na ang puntong nagpalitan sila ng cellphone numbers. Si Alexander Castañeda ay isang 31 years old na Puerto Rican na may tunay na pangalan na Miguel de Jesus at kilala rin sa palayaw na Enyo. Dahil sa madalas nilang pagkikita, nagkaroon sila ng mutual attraction pero iniwasan pa ito ni Michelle ng simula. At nang natapos na ang proyekto na ginagawa nito sa bahay ng mga Nice, tatagal pa ng ilang buwan bago sila muli nagkita. Taong 2002, kinailangan ni Jonathan na magbawas ng maraming empleyado hanggang sa halos 12 na lang ang natira dahil hindi naging maganda ang takbo ng negosyo. Ang finances ng kumpanya ay pababa ng pababa kung saan nakapaggastos na sila ng tinatayang $40 million na kapital pero wala naman silang nakuhang resulta doon. Sa pagdaan ng panahon, lalo pang na-pressure si Jonathan sa pagpapatakbo ng kanyang kumpanya kung saan nangailangan ito ng malaking pera para sa mga tumatakbong clinical trials para sa kanyang mga gamot. Dahil sa pagkadesperado, napilitan itong kumuha ng $200,000 na home equity loan. Gayunpaman sa kabila nun, hindi nito nakaya ng habulin ang naluluging pera sa kumpanya. Ang ganitong stress ni Jonathan ay nakaapekto ng lubos sa kanilang pagsasamang mag-asawa hanggang sa ito ay lumala pa na napansin na rin ito ng ibang tao. Ayon pa nga sa kapatid ni Michelle, ilang beses nabanggit nito sa kanya na gustong-gusto na niyang hiwalayan si Jonathan ng puntong iyon. At nang tumira pa ang ama ni Michelle kasama nila ng summer na iyon, nasaksihan niya mismo ang gulo sa pagitan ng mag-asawa. Madalas na naglalasing si Jonathan at palagi din silang nagtatalo ni Michelle halos araw-araw na umaabot pa nga hanggang sa pagbibitaw nila ng masasakit na salita sa isa't isa. Nang mga panahong din ito, umattend sila ng birthday party ng kapatid ni Jonathan na si Michael at doon nagkaroon ng pagkakataon si Michelle na makausap ang kanyang biyanan. Umabot ang kanilang topic sa birthday ni Jonathan at nabanggit ng nanay nito na si Emma Nice na ipinanganak si Jonathan ng taong 1950. Pagkarinig niya noon, naguluhan dito si Michelle at sinagot ito na baka nagkakamali lang siya dahil kung 1950 ito ipinanganak, ibig sabihin 52 years old na ito ngayon. At sa pagkakaalam niya, 44 years old lamang ang asawa. Gayunpaman, pabirong iginiit ng ina ni Jonathan na sigurado siya sa edad nito at sa taong ito ay ipinanganak dahil siya ang ina at dapat alam na alam niya ito. Nang mga puntong iyon, nakaramdam si Michelle ng lubos na pagkadismaya dahil ngayon, nabunyag na ang kanyang asawa at ang ama ng kanyang mga anak ay matagal nang nagsisinungaling. At syempre, nakadagdag pa iyon sa galit niya sa asawa.
Unti-unti na rin itong naging sigurado na gusto na niya talagang ituloy ang pakikipaghiwalay kay Jonathan. Ang problema lang, wala siyang sariling pera dahil si Jonathan ang may kontrol sa lahat ng ito, kaya hindi rin siya makaalis-alis. Habang nagkakalamat ang kanilang pagsasamang mag-asawa, dito naman pumasok palalo sa buhay niya si Miguel de Jesus na dati nilang landscape gardener. Para kay Michelle, mas nakakaramdam siya ng kalayaan kasama nito ng mga bagay na hindi niya nakukuha sa kontrolin niyang asawa. Lingid sa kanyang kaalaman, si Miguel de Jesus ay may mga tinatago ring sekreto. Hindi niya alam na gumagamit ito ng 3 magkakaibang pangalan, pati na rin ng iba't ibang social security numbers. Kaya kahit papano, maikokonsidera pa rin itong manloloko at hindi matinong lalaki. Nanirahan ito sa US sa loob ng 14 years na at nagtatrabaho sa landscaping company ng 5 taon. Maliban pa doon, may asawa na rin ito na nagngangalang Patricia at sila ay may 2 anak na babae. Gayunpaman, si Miguel ay isang pabayang ama at sa katunayan, may nakalabas ng arrest warrant para dito dahil sa hindi niya pagbabayad ng child support at maliban pa doon, may isa pa siyang anak sa ibang babae na hindi niya rin sinusuportahan. Ito ang dahilan sa paggamit niya ng iba't ibang pangalan. Sa kanilang relasyon, mahilig si Michelle na bumili ng mga mamahaling regalo para kay Miguel, habang gustong-gusto naman ng Pinay kapag sinasabihan siya ni Miguel kung gaano siya kaganda sa paningin nito. Nangangailangan din kasi ito ng matinding atensyon at pagmamahal na hindi na ibibigay ni Jonathan noong mga panahong iyon. At habang siya ay nagtataksil kasama ng ibang lalaki, naging maingat ito na hindi malaman ni Jonathan ang kanyang pinagagawa, lalo pa at alam niya kung gaano ito kasiloso at kung paano din ito magalit. February 2003, bumisita si Michelle sa pamilya niya sa Pilipinas, kasama rin si Jonathan, habang ang mga anak naman nila ay naiwan muna sa pangangalaga ng kanilang lolo at lola. Ito na rin ang unang pagbalik ni Jonathan sa Pilipinas simula nang sila'y ikinasal. Upang ipagdiwang ang kanilang pagbisita, nagpa-party ang pamilya ni Michelle at naging maayos naman ang lahat ng simula. Pero nang lumipas ang mga araw, nagsimula na naman ang mag-asawa sa pag-aaway at madalas rin naglalasing si Jonathan. Isang beses pa nga, habang sila ay nanananghalian sa isang restaurant, napansin niyang may gwapong binatang tour guide na patingin-tingin kay Michelle. At ang ginawa niya, sinigawan niya ang asawa sa harap ng buong restaurant upang ipahiya ito na paraw bang wala siyang pakialam sa mga taong nakapalibot sa kanila. At sa kabila ng mga nangyayari, walang nagawa si Michelle kundi ang tiisin na lamang ang ugali nito para sa kapakanan ng kanilang mga anak kahit pa nawawala na siya ng respeto at pagmamahal sa kabiyak. Pagbalik nila sa US, humarap pa sa maraming problema si Jonathan kung saan may grupo ng mga investor ang nagpasya na palitan na siya bilang CEO ng sarili niyang kumpanya. March 2003, siya na mismo ang umalis sa Epigenesis, ang kumpanyang itinatag niya at inalagaan ng ilang taon dahil papunta na din naman doon ang mga nangyayari. Ngunit sa kabila ng pagkawala ng main source of income ng pamilya at unti-unting pagkalubog nila sa utang, ipinagpatuloy pa rin ni Jonathan ang pagbubuhay mayaman, pagsa-shopping at pagbabakasyon na dinala pa nga nito ang pamilya sa North Carolina habang nagrerenta ng mamahaling sasakyan na Hummer. Nagsimula rin itong magsulat ng isang children's book at nag-iisip rin na magtayo muli ng bagong kumpanya. Gayunpaman, simula nang mawala sa kanya ang Epigenesis, nakaranas ito ng matinding depresyon at anxiety. Sinubukan naman itong maging positibo pero ayaw nga lang niya na makipag-usap sa iba tungkol sa nangyari kahit mismo sa sarili niyang asawang si Michelle. Pagkalipas ng ilang buwan, nag-anunsyo ito na may tinatrabaho siyang bagong gamot para naman sa cancer, pero ang paliwanag niya sa mga tao, binabayaran daw siya ng Epigenesis sa loob ng 2 taon nang may kasamang full benefits.
Ngunit iyon ay isa na namang kasinungalingan. Nang mga panahong ito, sinimulan na rin niyang itatag ang kanyang bagong kumpanya na tinawag naman niyang Prism Pharmaceuticals, at sa ilalim ng kumpanyang ito, sinasabi niya na gumagawa siya ng isang gamot para ma-prevent ang lung cancer. Pero hindi naman talaga ito nagtatrabaho at nasa bahay lang buong araw kada linggo, na dahil doon, naging mahirap para kay Michelle na makipagkita sa kanyang boyfriend. Kapag gumagawa naman siya ng palusot para makita si Miguel, nagdadahilan lang ito na magsa-shopping lang siya o di naman kaya ay maghahapunan kasama ng kanyang mga kaibigan. Kalaunan, nag-enroll din ito sa night class sa isang local community college upang makakuha ng lisensya at maging isang physical fitness instructor. Ngunit sinabi niya kay Jonathan na maagang magsisimula ang kanilang klase kahit na may isang buwan pa talaga ito bago magsimula ang semester. Iyon ang ginawa niyang dahilan upang makipagkita kay Miguel tuwing gabi. Nang tumagal, naging kaduda-duda para kay Jonathan ang mga kilos ng asawa at syempre, pumasok sa isip niya na baka may iba itong lalaki. Subalit bago kumprontahin si Michelle, nagpasya muna siyang kumolekta ng mga ebidensya upang mas maging handa ito sa paghaharap nila at na hindi na rin ito makapagsinungaling sa kanya. Sinimulan niyang imbestigahan ang kanilang phone record sa bahay kung saan naghanap siya ng numero na hindi familiar sa kanya. At kagaya nga ng kanyang hinala, may isang phone number doon na hindi niya kilala pero halos tinatawagan ng ilang beses sa isang araw. Sinubukan niyang tingnan kung kaninong numero ito sa pamilya ni Michelle pero wala sa mga nakasave sa cellphone niya ang nagtutugma sa numero. Sinubukan niya namang isearch ito sa kanyang laptop at doon na nga lumabas na iyon ay ang contact number ng dati nilang hinar na landscape gardener na si Miguel de Jesus. Pagkadiskubre ng sekreto ng asawa, nagalit ito ng lubos. Lalo na matagal niya nang sinusubukang pasayahin si Michelle sa kanilang tahanan at ibigay ang lahat ng makakaya niya dito. Subalit sa kabila nun, nagawa pa rin itong mga liwa at pagtaksilan siya. Sa kabilang dako naman, pakiramdam ni Michelle ay kulong na kulong siya sa pagsasama nila ni Jonathan at hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na mag-explore ng kanyang mga interes sa buhay o makipag-date at makakilala ng ibang tao. Kaya habang iniisip ni Jonathan na binigay niya na ang lahat dito, may gusto si Michelle para sa sarili na hindi matutumbasan ng pera. Isang buhay na higit pa sa pananatili lamang sa loob ng kanilang bahay. Nasubukan na rin naman niyang iparating kay Jonathan ang mga nararamdaman niyang ito pero kailanman hindi ito nakinig sa kanya. Para kasi kay Jonathan, masaya siya kapag nasa bahay lang si Michelle at ginagampanan ang papel nito bilang isang asawa at devoted na partner sa kanya. Ngunit para kay Michelle, gusto rin niyang umunlad bilang isang individual at matuto pa ng ibang bagay. July 2003, kinompronta na din sa wakas ni Jonathan ang asawa tungkol sa pangangaliwa nito pero hindi nga lang niya ipinaalam na nalaman niya iyon sa pamamagitan ng paghahanap ng cellphone number ni Miguel. Sa halip, gumawa na naman ito ng isang kwento at kasinungalingan. Sinabihan niya ang asawa na nakatanggap daw siya ng tawag ilang araw lang ang nakakaraan na ikinasama ng loob niya ng lubos. Dahil sa tawag na iyon, nakarinig siya ng isang recording ni Michelle na nakikipagtalik sa ibang lalaki. Nakikilala niya di umano ang boses nito, pero hindi lang siya naniwala na si Michelle iyon noong simula o ayaw niyang paniwalaan hanggang sa nagdemand ang lalaki ng $500,000 sa kabilang linya. Nagbabanta na kapag hindi sila nagbayad, i-release daw nito ang tape sa publiko. Ibinahagi niya rin kay Michelle na sobrang nasaktan siya sa ginawa nito dahil hindi lamang ito nagtaksil sa kanya. Bagkus, pag lumabas ang tapes na iyon sa publiko, siguradong masisira din ang kanyang pangalan at maaapektuhan ang kanyang negosyo. Paliwanag pa niya, ayaw niyang masira ang pinaghirapan niyang reputasyon dahil lamang sa kanyang desisyon na magtaksil kasama ng ibang lalaki. Ang kwentong iyon ay nagpakonsensya kay Michelle ng sobra,
dahil hindi naman niya intensyon na maapektuhan ang trabaho ni Jonathan. Dahil dito, umako siya na totoo ngang may relasyon sila ni Miguel, pero nakipaghiwalay na daw siya dito kasi lumagpas ito sa linya at naging masyado ng interesado sa pera ng kanilang pamilya na palagi din daw itong nanghihiram ng pera sa kanya. Kaya nang ang kanilang relasyon ay masyado nang umapekto sa kani-kanilang pamilya, tinalikuran niya daw ito at inireport ang tawag kalaunan sa pulisya. Nag-aalala din ito sa karera ni Jonathan na pumayag siyang paimbestigahan ang tawag. Sa mga pulisya naman, pagkarinig nila na ang mag-asawa ay binablockmail daw para sa illegal na sex tape, wala silang nagawa kundi tingnan ang kaso. Hinanap nila si Miguel upang interviewin ito, ngunit bago pa nila ito nakausap, may ekspektasyon na ang pulisya kung ano itong klaseng tao. Ipinaliwanag sa kanila ni Jonathan na isa lang daw itong hardinero na nagmula sa isang wasak na pamilya at mahirap lamang. Kaya sa isip nila, malamang tatanggi itong makipag-usap at wala rin itong maitutulong para sa kaso. Na ang ibig sabihin, kinakailangan nilang maghanap ng ebidensya sa sarili nilang pagsisikap kung gusto nilang may maaresto para sa tawag. Subalit na nakaharap na nila si Miguel, nagbago ang kanilang pananaw. Maayos ang pakikitungo nito sa kanila at willing rin itong makipag-usap at sagutin ang kanilang mga katanungan. Inamin ni Miguel na totoong may relasyon sila ni Michelle at naging tapat naman siya sa lahat ng detalye tungkol dito. Kaya nga nang sinabi niya na wala siyang alam tungkol sa tawag o na kailanman hindi ito nanghiram ng pera kay Michelle, pinaniwalaan iyon ng mga otoridad. Dahil doon, wala silang nakuhang ebidensya para idawit ito sa tawag o kahit anumang reklamo mula sa Nice family. Sa huli, nagpasya silang isarado ang kaso sa isang kondisyon na hindi na muling makikipag-contact ang dalawa sa isa't isa kailanman. Kaya dahil dito, wala nang ibang choice si Michelle kundi ang tuluyang iwasan si Miguel. Naniniwala din kasi siya sa kwento ni Jonathan na tumawag talaga ito sa kanilang bahay para magbanta, kaya sumunod na lamang siya sa payo ng mga pulisya. Ikinatuwa naman ni Jonathan ang nangyari dahil sa kanyang tingin na ibalik na niya sa dati si Michelle kung saan man niya ito gusto. Ang manatili lang sa bahay at na walang ibang matatakbuhan maliban sa kanya. Nang pagkakataong iyon, gumawa din ito ng effort upang baguhin ang kanilang relasyon katulad ng inaasam ng kanyang asawa. Kung dati nakalaan ang buong oras nito sa kumpanya at sa laboratorio, ngayon mas naglaan siya ng oras sa kanilang tahanan at nilalabas din ang kanyang asawa tuwing katapusan ng bawat linggo. Pumupunta siya kasama ni Michelle sa mga clubs since mas nakakabata ito sa kanya at nagnanais na mag-enjoy ng nightlife. Hinayaan niya din itong makakilala ng ibang bagong tao at makipag-dinner sa kanyang mga kaibigan katulad ng gusto nito. Para kay Jonathan, naibalik na niya ang relasyon nila sa dati at naisip rin ito na kung ano man ang nangyari sa nakaraan, maaari pa ring matupad ang pinapangarap niyang masayang buhay kasama si Michelle. Subalit kalaunan, napagtanto din ito na ang pag-aabandona at pagtataksil na nangyari sa kanya ay hindi niya basta-bastang makakalimutan. Umaga ng January 16, 2004, bumungad sa mga tao sa New Jersey ang mga pinsalang naidulot ng snowstorm kagabi lang. Nag-snow ng malala mula gabi hanggang umaga na binalot ng madulas na yelo ang mga daan. Nawalan din ng kuryente ang buong bayan, kaya dahil doon, ang mga local utility company ay nag-ikot-ikot sa area upang i-check ang mga service lines at siguraduhin na gumagana ang mga ito ng maayos. Ngunit nang may nakita silang SUV sa baba ng isang mababaw na bangin, malapit sa isang creek, pinuntahan nila ito at tiningnan at doon na nila nakita ang walang buhay na katawan ng isang babae. Nakahandusa ito sa loob ng green na Toyota Land Cruiser at duguan. Agad na ipinaalam ng crew ang kanilang nadiskubre sa pulisya at hindi na pinakialaman ang sasakyan
Lalo pa at hindi sila sigurado kung ano talaga ang nangyari sa biktima. Pagkadating ng mga otoridad, agad nila nakilala ang babae bilang si Michelle Nice. Kilala ito sa kanilang maliit na bayan, kaya naging sigurado sila sa pagkakakilanlan nito. Nang puntong iyon, base sa kondisyon ng sasakyan at ng katawan nito, naging klaro kaagad sa kanila na hindi iyon isang karaniwang aksidente. Balot si Michelle ng mga galos at pasa, pero may mga minor damages lamang sa sasakyan kumpara sa mga natamo ni Michelle. Sa kanyang mga kamay naman, may nakita silang mga defensive wounds na nagpapahiwatig na napaawa ito bago siya na aksidente. Sa labas naman ng sasakyan, may nakita silang mga footprints na papalayo mula sa driver's side, kaya lumakas pa ang kutob nila na ito ay sinet up lamang. Ang lokasyon ng SUV ay nahanap mga hindi bababa sa 5 minuto lamang mula sa bahay ni Michelle, kaya ito na rin ang unang lugar na pinuntahan ng mga detective. Doon, natagpuan nila si Jonathan at agad nilang ipinaalam dito ang nangyari sa kanyang asawa at na ito ay patay na. Ayon sa kanya, ang huling kita niya sa asawa ay 4:30 ng hapon ng nakaraang araw at okay lang naman daw sila at pati na rin ang kanilang pagsasama. Ibinahagi niya rin sa mga investigador na hindi na rin sila nag-aaway sa kabila ng mga nangyari noong nakaraan. Pero sigurado ito na may kinalaman daw si Miguel de Jesus. Pagkatapos ma-interview si Jonathan, ang sunod naman nilang kinausap ay si Miguel at muli ito ay mukhang kalmado lamang at nakikipag-ugnayan din ng maayos sa kanila. Muli rin niyang ibinahagi ang tungkol sa naging relasyon niya dati kay Michelle at kung nasaan at ano ang ginagawa niya ng gabi ng krimen. Ayon sa kanya, totoong nagkita sila ni Michelle ng gabing iyon, kahit pa dapat na itinigil na nila ang pagkikita sa isa't isa. Ngunit ilang buwan lang daw pagkalipas ng restriksyon na ibinigay ng mga otoridad, si Michelle rin ang unang nakipag-contact sa kanya. At nang gabing iyon, pumunta sila sa motel kung saan sila palaging nakikita dati at may nangyari sa kanila. Pero pagkatapos daw noon, hinatid niya rin ito sa kanyang sasakyan at nakita pang nagmaneho papalayo. Habang siya naman ay nagpunta sa isang bar pagkatapos upang makipagkita at makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Kinausap din ng mga detective ang bartender sa sinasabi niyang bar at kinumpirma naman ito ang kwento ni Miguel. Dahil doon, naging klaro sa kanila na wala itong kinalaman sa pagpatay. Nang walang ibang suspect sa kaso, muli nilang binalikan si Jonathan at inimbitahan itong pumunta sa estasyon upang magbigay ng opisyal na salaysay at maklear din ang pangalan nito bilang suspect. At habang nandoon, parehong kwento lang ang sinabi niya sa pulisya. Subalit nang hinatid na nila ito pauwi sa kanyang bahay pagkatapos ng interview, may nabanggit siyang isang bagay na nagbigay ng pagdududa sa mga otoridad. Sinabi niya na maayos na daw ang relasyon nilang mag-asawa hanggang sa nag-aaway daw sila ng konti ng nakaraang gabi. Nang puntong iyon, naalala ng mga investigator na sinabi nito sa kanyang unang statement na huling nakita niya ang kanyang asawa mga bandang hapon. Kung totoo ang kanyang sinasabi na nag-away sila ng gabing iyon, ibig sabihin kasama niya si Michelle sa mga oras na naganap ang krimen. Dahil doon, si Jonathan ay agad na naging main suspect sa kaso at nagpasya din silang halugugin ang bahay nito para maghanap ng mga ebidensya. Sa loob ng garahe, may natagpuan silang pares ng sapatos na tinanggalan ng talampakan. Nang nireconstruct nila ito, nakita nilang nagmatch iyon sa mga footprints na nakita papalayo sa kotse. Dagdag pa doon, may nakita din silang mga talsik ng dugo sa mga pader, sahig at hanggang sa likod ng hagdan ng kanilang bahay. Dumami pa ang naging patong-patong na ebidensya laban kay Jonathan na nagdesisyon na silang dalhin ito pabalik ng estasyon para sa karagdagang mga katanungan. Nang mga oras na iyon, napansin nilang parang may gusto itong sabihin o itanong. At kalaunan,
Sinabi niya rin ang isang bagay lang na gumugulo sa kanyang isipan. Tinanong niya ang mga detective kung kasama ba daw ni Michelle si Miguel nang nakaraang gabi. Nang sumagot ang pulisya na oo, dito na siya umiyak at nagtapat sa kanyang nagawa. Umuwi daw ang asawa mga bandang 1:00 na ng madaling araw at sinalubong niya ito sa kanilang garahe. Galit ito habang nagtataka kung bakit gabing-gabi na ito nakauwi kung nangako na siya na hindi makikipagkita kay Miguel. Ang akala niya ayos na silang mag-asawa, ngunit nang napagtanto nito na patuloy pa rin ang pakikipagkita niya sa lalaking sumira sa kanilang relasyon, hindi na niya nakontrol ang sarili. Sinigawan niya si Michelle sa gitna ng gabi, pero dahil pagod na rin ito sa kanilang relasyon, naubusan din ito ng pasensya at sumigaw pabalik kay Jonathan. Dagdag pa nito, bumaba daw si Michelle mula sa kotse at tumakbo papalapit sa kanya, hawak-hawak ang kanyang suot na stiletto sa kanyang mga kamay. Di umano, upang madepensahan ang kanyang sarili, na itulak niya ito sa sahig kung saan tumama sa semento ang kanyang ulo. Sa kabila nun, hindi naman nawala ng malay si Michelle at sa katunayan, galit pa din daw ito at patuloy ang pagsigaw sa kanya. Ang tanging naisip niya lang upang makontrol ang sitwasyon ay ang ihampas ng 2 beses ang ulo ng asawa sa sahig. At sa lakas ng pagkakabagok ng ulo nito, ito na rin ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa kanyang takot, nilagay niya ang asawa sa likod ng kanyang kotse at pinagmaneho ito sa baba ng isang bangin malapit sa creek. Iniwan niya lang ang asawa doon at umalis din agad dahil hindi na rin daw siya nagkaoras na linisin pa ang crime scene at wala rin siyang ibang ideya kung paano liligpitin ang kanyang katawan. Naisip niya rin na kung sakaling biglang mawawala si Michelle, siguradong siya ang magiging unang suspect dahil sa kanyang history ng pagiging seloso at pagiging controlling. Kaya ang pinakamagandang gawin lang daw ay pagmukain itong isang aksidente at umasang hindi na ito iimbestigahan pa ng pulisya. Sa korte, iginiit ng depensa ni Jonathan na aksidente lang ang krimen at tinawag itong passion provocation manslaughter na ang ibig sabihin ay crime of passion dahil sa pagkakadiskubre niya ng pangnalalaki ng asawa kaya hindi niya napigilan ang sarili. Gayunpaman, iginiit naman ang prosekusyon na ito ay isang first-degree murder at plinano niya ito ng maigi at sinet up katulad ng gusto niyang mangyari. Sa kabila nun, nakisimpatya naman ang mga hurado sa nararamdaman nito nang nalaman nila ang tungkol sa pagtataksil ni Michelle kaya sumang-ayon sila sa depensa na ito ay isang crime of passion. Sa huli, siya ay natagpuang guilty sa kasong passion provocation manslaughter at nasentensyahan ito ng 7 taong lamang na pagkakakulong. Dinagdagan din ito ng 1 pang taon dahil sa pagtamper niya ng ebidensya. Subalit pagkatapos lamang ng 5 taon, maaga itong nakalabas ng kulungan at nakalaya. Taong 2020, kinasuhan naman ito ng fraud dahil sa aligasyon na nag-alok siya ng gamot sa mga pet owners. Nagsasabing magagamot daw nito ang cancer ng kanilang mga alaga, pero muli, ito ay kasinungalingan lamang. At kung siya ay mapatunayang guilty sa kasong ito, maaari itong makatanggap ng hanggang sa 32 years na pagkakakulong, na 25 years pa ang haba kumpara sa parusang nakuha niya sa pagpatay sa kanyang asawa. Ang mga abo ng bangkay ni Michelle ay naiuwi naman sa Pilipinas at lubos na pinagluksa ng kanyang pamilya ang sinapit nito. Samantala, ang kanyang mga anak naman ay nasa kustodiya pa rin ng pamilya ni Jonathan. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.